topic is such a serious topic. So tawagin na natin ang ating napakagaling at napakabigatin na coach from Lemery, Coach Jessie Matalo. Perfect morning po. Yes, so good morning, good morning po sa ating lahat. So maraming salamat po sa mga naka-join today, FB Live Zoom, at sa mga nakatutok po sa kanya-kanyang mga tahanan. Totoo po yan. Napaka-importante po ng ating topic for today. But before that po, ako po si Jessie Matalog. I'm 55 years old, taga Lemery, Batangas. So before Herbalife po, ako po yung nakadevelop na ng nervyos. Bakit po? So pagising ko lang po sa umaga, pakiramdam ko maghapon na naman akong struggling. Ang hirap-hirap po sa pakiramdam na medyo nahihirapan ka talagang huminga. So I was 61 kilograms po before. At after taking the good nutrition, which is the aloe tea shake, doon na po nag-start ang aking masarap na pakiramdam. So, sobrang ginhawa nung naramdaman ko. Alam mo yung pakiramdam na parang inianak ka uli. Yung ganon. So, sobra talagang pagpapasalamat ko kasi napapunta po ako dito sa community na ito na ang itinuturo talaga ay paano bumalanse. Bubalanse ng mga kinakain natin. So, sa Nutrition Club, itinuro po yun sa akin. Then, na-achieve ko po yung aking amazing result. So, sa pagtitake ko po, so, before po kasi ako po ay may tindahan sa palengke. So sobrang alam mo yung mga challenges ang dami. So siyempre may mga challenges ka na din sa health mo. So hindi ko talaga na-perform yung aking mga dapat na ginagawa. So nagkandalugi-lugi po kami. So nagkaroon ako ng maraming challenges na hindi ko na alam pa paano ko lulusutan. So that's why talaga po pagdating sa sharing, ako po emotional. Yes, thank you so much po talaga sa community na ito nagtuturo paano aalagaan mo ang iyong sarili at ma-extend mo pa ito sa family. So before po talaga, ang dami naming struggle. So natuto po ako dito. So natuto din po ako doon sa mga topic ni Mother Arlene every Sunday. So yun nga, yung laging inire-reiterate yung paano bumalanse. So yun, natutunan ko personality development at doon po sa pagtuloy-tuloy ko na mas naging effective sharer po ako. So mas marami po ako na-share ng product at nakatulong din sa kanila na maayos din ang kanilang, of course, buhay na, masasabi natin. So, nakarating sa mga higher trainings na hindi ko inakala sa pagsusupervisor ko. So, nakarating sa ibang bansa na hindi ko po din akala. I was not expecting this po. So, hindi ko alam na may ganito pala. So, ito nga po, papunta kami Japan this November. So, galing Thailand. So, alam mo yung parang may himalang nangyari sa buhay mo because lang doon sa insidente na nangyari sa iyo noon. So, salamat po sa, of course, sa Lord at ako ay napapunta dito. At salamat din po kasi hindi na po ngayon ako lang ang nag-share nito sa aming area. So, ang mga naging partners ko, ang mga nasharean ko ay nag-duplicate na po at nakapag-share na sila sa iba-ibang lugar, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa. So, di ba, masasabi mong parang may himalang nangyari sa buhay mo. Yes, thank you so much po. At sobrang wala akong masasabi kundi I'm grateful, thankful, and blessed. So that's why I really love Herbalife Nutrition. Thank you so much po. So much for my story po. So, ito po, unawain natin. Ano nga ba yung puso? Ano ba yung heart? At meron tinatawag na artery inflammation. Ito po yung topic natin today. Ang source po natin ay si Dr. David Heber. Isa po siyang chairman ng Herbalife Nutrition Institute. So, bago natin ituloy yan. So, dapat maunawaan natin why we are here today. So, because our heart still performing its duty. Yes, so ito po, ang heart po, ang iyong main organ ng iyong circulatory system. Paano tayo nabubuhay? Dahil sa ating heart. So it pumps blood throughout your body, bringing oxygen to your cells and tissues. Of course, alam niyo naman natin, ang oxygen, kinakailangan ng ating katawan. So ito yung nagdi-deliver. So by bumping it, talagang ito ay dapat hindi namimintis yung trabaho niyang iyon. So yan po yung ating puso. Pinaka-importante na organ ng ating circulatory system. It takes also away it takes away also carbon dioxide and other ways so the other organs can dispose of them. So yun po ang trabaho ng ating puso. Yes po, sa mga bagong nakikinig po ngayon, welcome po at maintindihan natin bakit importanteng alagaan natin ang ating puso. Yes, Coach Nida, thank you so much. So, panoorin po natin itong video po. Very short video lang. But ito, maaring
alam mo, ma-remind ka always na ang puso pala talaga natin kailangan makapagtrabaho. So paano po siya magtatrabaho? So dahil aalagaan natin siya. Ito po, Coach Nita, thank you so much for playing the video. Heart attack often begins with a blockage in the left anterior descending artery, where a plaque ruptures and a clot begins to form. This clot obstructs blood flow, depriving the heart muscle of oxygen. Within minutes, heart muscle cells start to die, causing intense chest pain. The lack of oxygen triggers a cascade of electrical abnormalities, leading to ventricular tachycardia, a dangerously fast heart rhythm. As the heart struggles to pump effectively, it can spiral into cardiac arrest, where the heart ceases to beat. Imagine that the heart is a muscle that functions as a pump. Yes, A heart Coach attack Nita. often begins with a blockage in the left anterior descending artery, where a plaque ruptures and a clot begins to form. Coach This Nita, thank clot you. obstructs blood flow, Yes po. So much for that video po. So thank you so much, Coach Nida. So para maunawaan lang natin, it occurs when the blood flow that brings oxygen to the heart muscle is severely reduced or cut off completely. So tuluyang pagbabara ng daloy ng dugo sa isang bahagi ng puso na nagsasanhi ng pagkamatay ng mga cells, yung muscle cells nating tinatawag. So, hihinto yung trabaho niya. Hihinto yung trabaho niya na mag-pump ng blood into the different parts of your body. Yun yung magiging sanhi ng heart attack. So, humihinto na. So, alam naman natin ang mangyayari pag hinto niya. Yes, thank you so much po. Heart attack often begins. Thank you po. Yes, next. So, maunawaan natin bakit nga ba nagkakaroon ng mga pagbabara. So, sa ating loob ng wall ng ating mga arteries, so ng ating blood vessels, meron tinatawag na endothelium. Ano yon? Yung inner cellular lining of the blood vessels. Ito yung mismong dinadaanan. So dito yung direct contact sa bloods, sa ating blood na nagsisirculate. Lymph and the circulating cells. Siya mismo yung unang nakakasalat nito. So yung ating endothelium yon. So na naroon sa ating iba't ibang blood vessels. So we have ang main natin is the artery, yung pinakamalaking blood vessels natin. Yes, thank you so much po. So ito naman, ano naman yung atherosclerosis? Dahil nga laging ang pinag-uusapan, pag nagkakaroon ng heart attack is yung pagbabara. Ano naman ang nagiging sanhi ng pagbabara? So we have the atherosclerosis. Ito po kalimitang dinidiscuss dito sa ating nutrition club. So sa ating VNC, kahit sa mga nutrition club ninyo, mayroon kayong pinupuntahan na nutrition club, ito po ay pinapaunawa ng mga wellness coaches. Ito yung common condition na nakaka-develop ng sticky substance, yung tinatawag na plaque. So, yan yung nagbi-build up at dumadami sa loob ng iyong artery at nagiging sanhi ng pagbabara. So, tingnan nyo po yung normal artery. Makikita nyo, wala pa yung yellow. Yung yellow, yung parang brownish. So, normal pa yung blood flow. Then, the second one, nagkakaroon na ng build up. Yung pagdami, iipon-ipon ng mga plaque na galing sa mga kinakain or sa mga cholesterol, mga body fats na nakakain or nai-intake natin. So, then the third layer, third picture sa ilalim, ito na po. So, yung plaque build up with blood clots. So, pag nag-rupture na iyong mga tinatawag na atherosclerosis na yan, nagkakaroon ng pagsabog. Of course, magkakaroon ng build up ng blood, yung blood clots, syempre, namumuo siya na magsasanhi ng pagkakat ng pagdaloy ng iyong dugo. So of course, laging inuulit, ang dugo ang may dala ng oxygenated blood at nutrition sa iba't ibang parte ng katawan mo. So hindi na magagampanan niya yung duty niya to perform, yung ma-perform niya yung pagpapump. Yes, thank you so much. Kasi mahirap, wala nang daanan siya eh. So, eto po. So, so much for that po. So, naipaunawa na natin, ano nga ba yung nangyayari? So, eto naman. So, ano naman yung kayang magawa mo or magawa natin as an individual para mapangalagaan natin ang puso natin? Of course, know about healthy fats and unhealthy fats in our food. Not just all about this. So, na-topic po kanina ni Ma'am Cecil Garcia, yung balance, yung
nakita niyo po yung healthy living is a lifetime commitment. Kinakailangan po lagi ng may balanse. Balanse yung pagkain. So sa point of view po ng isang wellness coach, wala pong binabawal na pagkain. But dapat alam mo, respetuhin yung kaya lang ma-burn ng katawan mo at kaya mong irespeto lang ito nang hindi pagkakarga ng maraming kagaya nito po sa ilalim. So, consisting of high fat, especially trans fat and saturated fat can cause endothelial dysfunction and significantly increase the risk of cardiovascular diseases. So lagi ngang sinasabi, so tayo yung may tawag doon, may control sa ating mga kinakain kasi ating hands ang sumusubo. So ikaw yung may control, papaano mo aalagaan ng iyong puso. Yes, thank you so much po. So balanced nutrition and healthy active lifestyle can help you maintain a healthy heart. So meron mga preventive tips for a healthy heart. So kung tag dito, kung lagi kang nagjo-join dito sa community, ang dami-dami nating matutunan. So na hindi lang magbibigay sa iyo ng mga information how to alagaan yung iyong sarili at ma-extend mo pa sa iba. So ito po, we have to control the cholesterol. Of course, number 2 is be active. Dapat yung 80% nutrition and 20% exercise. Kasama dyan yung pagkain ng mga healthy foods. Siyempre, importante. Siyempre, kung ano yung kinain mo, yun yung i-distribute din sa ating katawan through our blood. So avoid alcohol. Of course, maintain your blood pressure. Of course, always kailangan din nating maintindihan na kailangan talaga ma-maintain yung iyong normal blood pressure. And giving up smoking. So wala itong problema sa mga hindi nag-smoke. Ang problema lang, pagka may nag-smoke na nalalanghap mo din yon. So yun po, nagiging issue din po yon. Maintain your sugar level and lose weight. So kaya po isa sa factor ng pagkakaroon ng heart attack or pagkakaroon ng metabolic syndrome, yung i-discuss kanina sa value of healthy breakfast, is because of the obesity. Inire-reiterate po ng mga doctors and scientists na ito, isang malaking factor po ang pagiging obese sa pagkakaroon natin ng hindi maayos na kalusugan, lalong-lalo na sa ating cardiovascular system. Yes po. So isang wellness coach, ito po yung pinakamagandang na ituturo. Bukod doon sa learnings natin about yung mga simple learnings, yung mga basic kailangan nating matutunan. So ito yung importante. Bakit mo kailangan kumain ng masustansyang almusal? The value of healthy breakfast, which was discussed by Coach Joy Ai. So napaka-importante ito, natututunan natin. So ito yung meron tayo dito sa ating Herbalife Nutrition. Alam natin na ang tamang pag-circulate ng dugo ay nangangailangan din ng hydration. So, nandiyan dyan yung aloe. Makakatulong yan sa'yo for proper hydration. Makakatulong din siya mag-relieve ng occasional indigestion at makakatulong sa'yo yan na mas magkaroon ng proper blood circulation. So, hindi sila gamot pero ang laking ambag nila sa ating kalusugan. So, yung shake na merong napaka-taas na digestibility rate because of the soya nito, so it is soy isolated of course. So tinanggalan ng mga doctors and scientists yung mga kinakatakutan ng mga umiinom kasi narinig na soya ay pangit dyan. No po. So ang ating mga products, ang shake is ito po ay tested, scrutinized, and maraming pagsusuri po ang dumaan dito para ito ay makonsumo ng mas maraming tao. Of course, not just in the Philippines, but in 95 countries. Imaginein mo, ganon kadaming bansa ang nagtitiwala sa produkto. So, yung pong tea, makakatulong sa atin for boosting the energy. So, may thermogenic effect po siya. So, panoorin po natin yung susunod na slides. So, ito po yung green tea and black tea benefits. So, sa amin pong pag-join doon sa Mega Kickstart, nandun po yung doctor na nag-discuss dito about the goodness of our tea concentrate. So, is packed with this health-promoting polyphenols which can act as antioxidants. Pag sinabi mong antioxidants, tumutulong yan. Maiiwas ang katawan mo sa tuloy-tuloy na pagka-damage nito. So, black tea can provide an increased feeling of energy
Alam mo kung bakit? Anong meron sa ating tsaa na wala sa iba? Yung natural caffeine. So yung mga nag-attend po ko na ito po ay narinig niyo yung doctors na yung doctor si Doc Bifada I can pronounce it very well. So both green and black tea na meron lang dito sa ating herbal tea concentrate are made from the Camellia sinensis plant which are rich in flavonoids. So pagdating naman sa flavonoids, ano naman ito? Ito yung type ng phytonutrients na tumutulong ma-fight yung oxidative stress sa ating katawan. Alam mo yung saan nanggagaling yung mga oxidative, of course, sa mga toxins, mga airborne toxins na atin din nalalanghap. So, ang laking tulong ng itong mga produktong ito. At number one is, ito po ay nakakatulong as it has an anti-inflammatory properties. So, nakakatulong yan. So, ang laking bagay, yung catechins, kung narinig nyo, catechins, whatever. So, ito po ang laking tulong sa ating proper blood circulation. Yes, thank you so much po. Yan po ang kayang ibigay ng tsaa, ng Herbalife Nutrition. So yes, we have another products po na makakatulong. Suportahan. So sabi nga, sa ating buhay na to, wala naman talagang bawal. But laging tinuturo, you have to balance, bumalanse ka para yung ating function ng ating puso ay magkaroon ng maayos na trabaho. Of course, Herbalife line, which we have, my favorite one po, fish oil with omega-3 fatty acid containing eicosapentaenoic acid or DHA na lang itong isa. Essential fatty acids for healthy cardiovascular system. Sabi nga, kung pipili ka rin ng produkto, piliin mo yung number one kasi ang puso mo iisa. So wag mo nang pakainin ng mura. Pakainin mo ng mga napaka-healthy na omega-3 na makakatulong dito kasi lahat ng function ng ating katawan, pag naging maayos yan, maayos din natin magagawa ang ating mga trabaho. So Nightworks naman po, ito po yung exclusive blend that promote production of nitric oxide which is essential for energy and blood circulation. So, kung matatandaan natin yung mga topics natin dito, ang shake nga ay nakakatulong pagpo-promote din ng pagpapataas ng nitric oxide sa ating blood. So dagdagan pa natin ito. Ito, key benefits ng Nightworks, promote healthy cardiovascular system, healthy blood circulation, keep blood vessels toned, flexible and youthful for improved circulation. Siyempre, mas maganda, parang goma lang, malambot siya, nakakagalaw-galaw siya. So maintain a healthy body system for superior performance. It has also mataas ang vitamin C and E to promote optimum nitric oxide levels. And isa pa, ito po, bakit ang dami din gumaganda ang mga kutis, lumalakas? Because it has alpha-lipoic acid. It has a strong antioxidant activity while helping to recycle vitamins C and E. Yan po yung mga benepisyo na meron tayo sa ating mga produkto. So kung ito ay matatagpuan mo, isa ka po sa nakatanggap ng regalo. So ito naman po yung healthy benefits of garlic. We have also the Mega Garlic Plus. Anong benepisyo nito? Ito po, nasa convenienteng tablet na ito. So syempre, hindi ka mag-aalala sa amoy. Garlic supports healthy circulation, heart health, and healthy triglyceride and cholesterol levels na nagiging problema nga ng ating blood circulation pag nagkaroon ng madami nito. Already within a normal rate. So tulungan po niya tayo. Vitamin C provides antioxidant support. Ang dami mo maririnig antioxidant dito sa ating mga products. So kaya nga napakaganda po nito. It reduces blood clotting. Compounds in garlic are known to have anti-clotting properties. This reduces the risk of atherosclerosis. Take note, the hardening and narrowing of arteries through plaque buildup. This, by extension, reduces the chance of getting heart attack and stroke as well as was discussed earlier. So maraming salamat po at sana naintindihan or kahit konti or kahit papaano may naunawaan kayo sa topic natin today. But for further, so puntahan niyo po si Dr. David Heber. So meron po yung mga may ID na, you can go to your account at magbasa kayo ng about ito paano mo alagaan ang iyong sarili. So yes, thank you so much sa mga nakinig po today. Thank you, Coach Lori, and thank you, my love BNC. Thank you so much. Yes, hindi po konti. Sobrang dami po naming natutunan and thank you for sharing your time.